Hello mga kamangyan! It's me again. So for today, I'm gonna teach you how to open a bank account here in China. So, I'm gonna tell you what are those requirements for you to open a bank account. Actually, apat lang yung need mong requirements just to open a bank account here in China. So guys, itong ituturo ko sa inyo is based on my experience. So hindi ko alam kung paano yung process sa ibang bank or sa ibang lugar. Pero siguro naman sa same bank na applyan nyo at in-applyan ko is ganito yung process at ganito yung hihingiin. So bibigyan ko lang kayo ng idea para pag kung napunta kayo dito sa China is if like nyong mag-open ng account, dapat ready nyo tong mga requirements na to para makapag-open kayo. So, ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga hiningi sa akin that time for you to prepare in case you want to open account here in China. So first is naghanap kami ng bangko na pwede ako makapag-apply as foreigner as tsaka yung mas madaling mag-apply. At syempre, meron sa Pinas. So, my husband and I decided to open an account in Bank of China. So, pumunta kami dito sa city namin kung saan may malapit na Bank of China. So pumasok na tayo sa bangko. So, pagpasok natin doon, kukuha tayo ng number or queue just like other bank kasi may mga taong nauna sa amin that time. So, while waiting, nire-ready ko na yung mga requirements ko. Then, after that, lumabas na sa queue ng monitor yung number namin. So, nag-proceed na kami. Then, after that, ang first na hiningi nila sa akin is ang aking passport. So, passport and then valid visa, which is my permanent resident visa. Then, after that, hiningi nila sa akin yung TIN ID ko, which is hindi ko dala at hindi ko alam that time. So, yun yung pinaka-requirements na wala ako. So, hindi ako makapag-open that time kasi wala akong TIN ID. So, ang ginawa ko is, tumawag pa ako sa Pinas, tumawag ako sa work ko just to have my TIN ID. So, luckily, they had my TIN number. So, nakapag-apply ako ng swerte ko kasi kahit papano na-access ko yung TIN number ko sa Pinas kahit nandito ako sa China. So, yun yung pinaka-importanting requirement. So, dalhin nyo guys yung mga TIN ID nyo. Or kahit hindi nyo dalhin, at least alam nyo yung TIN number nyo. Para in case na hingiin is may mabibigay kayo. Pero much better kung dala nyo yung ID. So, after nun is pinag-fill up nila ako ng form just like the other bank pag nag-open ka. So, in English. So, pangalan ko, name, ganon, pangalan, name, same lang. So, pangalan ko and age, tapos birthday, address mo, passport number, etc., etc., ganyan. So, tapos yung other na details na hindi ko maintindihan, si hubby na yung nagsulat. Then after that, ikaw yung bahala kung magkanong amount yung ilalagay mo dun sa bank. So, it's up to you. Wala siyang minimum unlike the other bank sa Pinas, kailangan mo ng minimum na 2,000, 5,000 maintaining balance. Here, wala. So, kung ilan yung gusto mong ilagay is mailalagay mo. So, after nun, kapag open na kami, in a few minutes, binigay na sa akin ng actual yung card. So, nakuha na namin kaagad yung card. So, after naman nun, na makuha na namin yung card is, paglabas namin ng bank, pinalitan na kagad namin yung PIN ng ATM. Then, after that, umuwi na kami. Tapos na. Ganun kasimple yung process. So, ganun lang siya kasimple, guys. Apat lang yung requirements na kailangan nyo. First is passport nyo. Second is valid resident visa. Then the third one is yung TIN nyo. At yung last is any amount na ipapasok nyo to open a bank account.
So, mga kamangyan, pag meron na kayong 4 na requirements na yon, makakapag-open na kayo dito ng bank account here in China. So, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede na kayong mag-open. So, ang daming benefits pag mayroon kang bank account dito sa China kasi you can link the bank account sa WeChat mo, sa Alipay mo. So, kahit hindi mo dala yung card mo or wala kang dalang cash, pwede mo siyang gamitin through phone lang. So, magbabayad ka, scan lang yung code or pwedeng makita lang yung face mo kasi verified ka na, yon, makakapagbayad ka na. At so guys, kung kumpleto na yung requirements nyo, apply na kayo ng bank account dito sa China. Yung mga nandito, I mean yung mga nandito sa China. Again, itong process is based on my experience lang. So, ewan ko sa iba kung paano yung ginawa nila. So, I'm gonna share my experience to you guys for you to know. Then, ang dami kasing benefits pag may bank ka. So, that's all for today. Sana may natutunan kayo. So, don't forget to subscribe. So, thank you. That's all for today. Thank you. Bye-bye.